Isang masiglang hapon sa gitna ng Quezon City, sa loob ng isang malaki at elegante na restaurant na kilala sa buong lugar. Puno ng kulay at ingay ang buong paligid. Nakasabit ang malaking tarpaulin na nakasulat ang Grand Reunion ng Angkan ng Santos. Lahat ng naroon ay nakagara at presentable. May mga nakadesigner na damit. Kumikintab ang mga mamahaling relo at sapatos. At tila ba nagpapalitan ng kwento kung gaano sila ka-successful sa trabaho at buhay. Sa dulo ng pinakamahabang mesa, may isang matandang lalaki na tahimik lang na nakaupo. Halos hindi mapansin ng karamihan. Siya ay si Kiko, 65 anyos at kilala ng marami sa lugar bilang Kiko na Basurero. Payat ang kanyang pangatawan, kulubot ang balat at may mga pilat sa kamay na ebidensya ng ilang dekadang pagtatrabaho sa lansangan. Namumulot ng basura para lamang mabuhay. Nakasuot lang siya ng lumang puting polo na nilabhan at pinlansyan ng maigi para magmukhang disente. Pantalong maong nakupas na at may maliit na punit sa laylayan. At sapatos na dinikit na lang dahil halos mapunit na. Hawak niya sa kanyang kandungan ang isang supot na papel na may lamang mga kakanin na siya mismo ang gumawa bago umalis ng bahay. Regalo niya para sa pamilyang halos 40 years na niyang hindi nakakasama. Pumunta siya sa reunion dahil sa huling abilin ng kanyang yumaong asawa na si Aling Marta. Bago ito mamatay dahil sa sakit, sinabi niyang subukan niyang makipagbalikan sa mga kamag-anak niya na baka nagbago ng panahon at tanggapin na siya bilang siya. Kahit alam niyang mahirap at baka kutsain lamang siya, sumunod siya dahil yun lang ang huling hiling ng babaeng minahal niya ng lubusan. Hala, mga kasama, tingnan ninyo kung sino nagpakita. Si Kiko! Si Kiko na Basurero! Akala ko ba nagtatago ka na lang sa tambakan ng basura? Bakit naparito ko pa sa ganitong lugar? Baka napagkamalan mo itong basuran ha? Sabi ni Mark, anak ng isang mayamang pamilya. Dahil doon ay nagtawanan ang buong mesa. May mga bumulong, may mga lumayo ng kaunti na parang may dumi si Kiko. Nako, Kiko, bakit ka pumunta? Alam mo namang dito lang nagsasama-sama ang mga may trabaho at disenteng tao. Tingnan mo nga ang suot mo. Baka mahawa pa mga bata sa'yo. At ano yung hawak mo? Basura ba yan o pagkain? Huwag mo nang ilabas yan. Nakakahiya sa mga bisita at sa may-ari ng lugar. Sabi naman ni Beth. Nanlumo ang dibdib ni Kiko. Pero pinigilan niya ang luha na gustong tumulo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang ibinaba ang supot ng kakanin sa mesa at ngumiti ng tipid para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pumunta po ako dahil gusto ko pong makita kayo at para na rin sundin ang habilin ng asawa ko bago siya pumanaw. Wala po akong masamang intensyon. Gusto ko lang makipagbalikan sa pamilya ko. Sabi ni Kiko. Aray ko naman. Nakakaawa ka naman talaga. Pero sige na nga. Payagan na natin makisawsaw. Basta ha, huwag ka nang umasa na may magbibigay sa'yo o magpapasalamin sa'yo. Dito kasi, usapan pera at tagumpay. Hindi hirap at basura. Sayang lang ang oras namin sa'yo. Sabi ni Ana. Tinanggap ni Kiko ang lahat ng pang-aasara. Tahimik lang siyang kumain ng kaunting kanin at isda na kinuha niya sa buffet table. Akala niya matatapos ng araw na yon sa simpleng pangmamaliit at pangungutya. Pero hindi niya alam na may mas malala pa silang plano para sa kanya. Isang biro na sobrang sama na ikakasira ng dignidad niya at magiging dahilan para malaman nila ang tunay na pagkatao ng matandang tinatawag nilang basurero. Lumipas ang ilang oras, lalong uminit ang selebrasyon. Umiinom na ang mga kalalakihan, nagtatawanan at nagkukwentuhan tungkol sa mga negosyo, sasakyan at mga bahay na nabili nila. Si Kiko naman nanatiling tahimik sa gilid.
Tuwing may tumatawag o nag-uutos, sumusunod agad siya kahit nahihiya. Pinapakuha siya ng tubig, pinapapulot ng mga nahulog na kubyertos, at minsan ay pinagtutulakan pa habang naglalakad. Tinatawag nila siyang Kuya Basurero o Manong Basurero, sa halip na tawagin sa pangalan o sa tamang titulo bilang tito o pinsan. Akala ni Kiko simpleng biro lang ang lahat at baka ganun talaga sila maglaro. Kahit masakit sa damdamin, kinikimkim niya na lang ang lahat. Naisip niya, minsan lang naman ito mangyari. At gusto niyang maayos ang samahan nila ng pamilya bago siya pumunta sa kabilang buhay. Maya-maya, tumayo at pumalakpak si Mark para makuha ang atensyon ng lahat. Mga kasama, may special announcement ako. Dahil guest of honor natin ngayon si Manong Kiko, naganda kami ni Tita Beth ng special gift para sa kanya. Isang special na pagkain na siguradong magugustuhan niya. Nagtilian at nagtawanan ang lahat. Habang inilalapit ni Ana ang isang plato na may takip, mukhang sosyal ang plato. May nakabalot na manipis na foil at amoy na amoy ang matapang na timpla ng toyo, sili at bawang. Sadyang pampatago ng anumang kakaibang amoy. Yan, Kiko. Special to ha. Tinatawag itong exotic delicacy. Galing probinsya. Mahal yang binili namin sa'yo. Simbolo ng pagtanggap namin sa'yo sa pamilya. Kailangan ubusin mo yan ha. Para patunay na mahal mo kami at tanggap mo kami bilang pamilya mo rin. Nanlaki ang mata ni Kiko sa tuwa. Sa wakas, akala niya tanggap na siya nila. Yung sakit na naramdaman niya kanina, parang nawala bigla. Hindi niya alam na ang laman ng plato ay pinaghalong tae ng aso na kinuha nila sa labas ng parking lot. Tinakpan ng maraming sauce at pampalasa para magmukhang pagkain at mawala ang tunay na amoy at itsura. Oh, ano pang hinihintay mo? Kain na. O baka naman masyado ng magaling ang basurero para kumain ng handa namin? Sayang naman ang effort namin sa iyo oh. Nagsigawan ang lahat. Sabay palakpakan. Wala namang nagawa si Kiko kundi sumunod. Nahihiya siya at gusto niyang ipakita na grateful siya sa binigay nila. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po akalain na may handa pa kayo para sa katulad ko. Dahan-dahang inangat ni Kiko ang takip ng plato. Mukha talagang pagkain. Kulay dark brown dahil sa sauce. May butil-butil na parang karne o lamang loob. Kumuha siya ng kutsara at tinidora at dahan-dahang isinusubo ang unang subo. Sa unang kagat, naramdaman niya ang kakaibang lasa. Maalat, maanghang, pero may halong lasa na hindi pamilyar sa kanya. Akala niya baka ganun talaga ang lasa ng exotic food na hindi pa niya natitikman. Kaya ngumuya pa siya ng maayos para hindi sila mapahiya. Anong lasa, Manong? Masarap ba? Alam mo ba kung ano yan? Yan ha. Tae ng aso yan. Kinuha namin sa labas. Ano ka ba naman talaga, Kiko? Kahit anong ipakain sa'yo, kinakain mo. Basura ka talaga. Bagay na bagay sa'yo yan. Doon nalamig ang buong katawan ni Kiko. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. At parang isinuka niya lahat ng kinain at naramdaman niya sa araw na iyon. Napaubo siya ng malakas. Sumuka sa gilid habang ang buong pamilya ay halos mapagulong-gulong sa tawa. Kinukuhanan pa siya ng video at ipinapasa-pasa sa group chat nila bilang pinakamasayang biro ng taon. Wala nang nagawa si Kiko kundi tumakbo palabas ng function hall. Puno ng kahihiyan at galit na pilit niyang kinikimkim. Akala ng lahat, uuwi na lang siya at iiyak sa bahay niyang maliit. Hindi nila alam na hindi siya uuwi. Babalik siya at babawiin niya ang dignidad na inapak-apakan nila. Habang tumatakbo palabas si Kiko, halos magpagulong-gulong sa tawa naman ang buong angkan ng Santos. Wala silang pakialam sa hirap, sakit at kahihiyan na nararamdaman ng matanda. Para sa kanila,
Isa lang itong pinakamasayang biro na pwedeng ikuwento at ipagmalaki sa mga susunod na taon. Grabe yung itsura niya kanina. Parang kumain tapos biglang nagsuka. Bagay na bagay sa kanya yan eh. Basurero lang talaga siya. Dapat lang nataratuhin na parang basura. Buti nga sa kaniya. Pinapakain mo na nga eh. Nag-iinarte pa. Akala ko ba matapang? Dapat kinain hanggang huli. Sayang pang effort natin sa paghanda ng special food niya. Upload ko to sa social media ha. Para malaman ng lahat ang nangyari sa kanya. Basurero lang talaga. Walang pinagbago. Simula bata pa kami. Wala talaga mararating ang ganyang klase ng tao. Nagpatuloy ang kasiyahan. Parang walang nangyaring masama. Umorder pa sila ng dagdag na inumin at pagkain. Ipinagmamalaki pa nila kung gaano sila kayang magastos. Kung gaano sila kasuccessful sa trabaho at negosyo kumpara sa ibang kamag-anak. Wala ni isa sa kanila ang nakapansin o nag-isip na ang lugar na pinagkukwentuhan, pinag-iinuman at pinag-aapakan nila ng dignidad ng tao ay pag-aari pala ng taong tinawag nilang basurero. Lumipas ang halos kalahating oras, biglang tumahimik ang buong function hall nang bumukas ng dahan-dahan at marahan ang malaking pinto sa harapan. Lahat ay napalingon ng sabay at doon nila nakita si Kiko. Hindi na siya yung Kiko na yumuyuko. Takot tumingin at parang magnanakaw ng tingin kanina. Nakatayo siya ng tuwid, maayos ang buhok at bagamat suot pa rin niya ang lumang polo na nilabhan ng maigi. Ramdam na ramdam ang bigat at otoridad ng kanyang tindig. Sa likod at gilid niya, sunod-sunod na pumasok ang mga manager, head waiters at security guards ng restaurant. Lahat ay nakayuko ng bagya bilang tanda ng lubos na paggalang sa kaniya. Hala, mga kasama, bumalik yung bida. Ano yan? Magrereklamo ka? O gusto mo pa ng dagdag na pagkain? Sige, paikutin mo kami. Kiko, ano bang problema mo? Umalis ka na dyan. Nakakahiya ka sa paningin. Baka ipatawag ko pa ang guard para palayasin ka dito. Wala ka ng karapatang pumasok dito. Hindi man lang kumurap o natigilan si Kiko. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna ng mahabang mesa habang ang lahat ay unti-unting natahimik dahil sa kakaibang aura na dala ng matanda. Huminto siya sa harap nila at saka siya nagsalita. Boses na kalmado pero tumatagos sa buto-buto. Boses ng taong sanay mag-utos at mamahala. Alam ninyo, ilang dekada ko rin pinangarap na makasama kayo. Makausap kayo bilang tunay na pamilya. Noong namatay ang asawa ko, habili niya na subukan ko makipagbalikan sa inyo. Akala ko, nagbago na ang panahon. Akala ko, hindi na pera at estado ang basihan ng pagmamahalan. Tiningnan ni Kiko ang isa't isa sa mga mata. Kay Mark, kay Tita Beth, kay Ana, at sa iba pang kamag-anak na kanina pa nangungutya. Pero mali ako. Mas mabaho pa pala ang ugali ninyo kaysa sa mga basurang pinupulot ko araw-araw. Ang mga basura, nire-recycle, pinapakinabanganan, binibigyan ng halaga. Pero kayo, kahit anong gawin, mananatili kayong mga taong walang puso. Ano bang pinagsasabi mo dyan ha? Sira ka ba? Akala mo kung sino ka makapagsalita. Basurero ka lang naman. Tagapulot lang ng dumi. Wala kang karapatang sumbutan kami ha. Dahan-dahang itinaas ni Kiko ang kamay niya. At agad na lumapit ang head manager ng restaurant at yumuko ng napakababa. Sir Kiko, handa po kami sa anumang ipag-uutos ninyo. Ano po ang gusto niyong gawin namin? Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroon. Sir, tinawag siyang sir ng manager. Dahan-dahang itinuro ni Kiko ang buong paligid. Ang magarang dekorasyon, ang malalaking chandelier, ang mesa at upuan, at ang buong establishment na kilala bilang isa sa pinakamaganda at pinakamahal sa buong Quezon City.
Basurero nga ako. Tinatanggap at ipinagmamalaki ko yon. Pero alam nyo ba kung bakit ako namumulot pa rin ng basura? Kahit pwede naman akong tumigil na. Ginagawa ko yon para hindi makalimutan kung saan ako nanggaling at para maalala ko kung sino ang dapat pahalagahan. Tumaas ng bagya ang boses niya, sapat para marinig ng bawat isa at tumatak sa isip nila. At ang lugar na ito, ang restaurant na pinag-iinuman ninyo, pinagtatawanan ninyo, pinag-apakan ninyo ng dignidad ng tao, ay restaurant ko. Dahil doon ay nagulat ang lahat. Pero mas nagulat silang lahat nang muling magsalita si Kiko. Umalis kayo! Umalis kayo sa restaurant ko! Ngayon din! Parang binagsaka ng langit at lupa ang buong function hall. Ang tawang kanina pa dumadagungdong, biglang napalitan ng nakakabinging katahimikan. Nanlaki ang mga mata, namutla ang mga mukha, at parang naistatwa ang bawat isa sa kinauupuan nila. Walang makapagsalita, walang makagalaw. Parang sirang plaka ang lahat sa narinig na sigaw ni Kiko. Si Mark naman, na kanina pa ang lakas mangasar at tumampas ng mesa, ay napaupo na lang at nanginginig ang mga kamay. Si Tita Beth naman na kanina pa sigaw ng sigaw na paalisin siya, ay nanigas sa kinatatayuan at halos matumba ang hawak niyang baso ng wine. Si Ana naman na kanina pa nagbibideo para i-upload sa social media, ay nahulog ang cellphone sa sahig at hindi man lang napansin. Anong sabi mo? Restaurant mo? Niloloko mo ba kami? Ikaw? Sige ko na namumulot ng basura. Wag mo kami lokohin. Binubulag mo lang kami dyan. Manager ka lang siguro nito, ano? Hindi sumagot si Kiko. Tumango lang siya sa manager na nasa likod niya. At agad na lumapit, bitbit ang isang makapal na folder. Inilapag iyon sa mesa sa harap nila. Isa-isang nilabas ang mga dokumento. Titulo ng lupa, business permit, at mga opisyal na papeles na pawang nakapangalan sa Francisco Kiko Santos. Sa lahat po ng naririto, totoo po ang sinabi ni Sir Kiko. Siya po ang may-ari at nag-iisang may-ari ng La Terraza Royal. Pati na rin ang 5 branch nito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Siya rin po ang may-ari ng Big Ben, ang pinakamalaking kumpanya ng basura at recycling sa buong bansa. Lalong kinabahan ang lahat. Big Ben Waste Management. Kilala yun. Yung kumpanya na kumukuha ng basura sa mga mall, subdivision at gobyerno. At sa kanya pala yun. Tito Kiko, patawad po. Hindi po namin alam. Hindi po namin alam na ganun po pala kayo kayaman. Patawad po sa mga nasabi namin kanina. Biro lang po lahat yun. Hindi po namin sinasadya. Nako, Kiko. Patawad ha. Hindi namin alam eh. Akala namin naghihirap ka pa rin. Kung alam lang namin na ganun ka nakasuccessful, di sana nerespeto ka namin. Patawad na please. Huwag mo kaming paalisin dito. Nakakahiya naman sa ibang tao. Tiningnan sila ni Kiko mula ulo hanggang paa. Puno ng pagkadismaya, sakit, at pagkapahiya. Wala siyang naramdamang tuwa sa takot at pagsusumamo nila. Sa halip, mas lalo lang bumigat ang dibdib niya sa nakikitang ugali ng mga kamag-anak niya. So, ngayong alam niyong mayaman ako. Ngayon niyo lang natutunang rumespeto. Ngayon niyo lang natutunang yumuko at humingi ng tawad. Kanina tinawag niyo akong basurero. Sinabi niyo na wala akong karapatan dito. Pinakain niyo ako ng dumi ng aso. Pinagtawanan niyo ako. Kinahiya niyo ako dahil lang sa akala ninyo mahirap ako at walang pera. Alam niyo ba kung bakit ako namumulot pa rin ng basura? Kahit pwede naman akong tumigil na at umupo na lang sa bahay dahil mayaman ako. Dahil noong bata ako o lila ako, wala akong makain, wala akong matulugan. Ang tanging puhunan ko lang
ay ang bote, dyaryo at bakal na pinupulot ko sa kalsada. Dahil sa basura, nakapag-aral ako. Dahil sa basura, nakapagpatayo ako ng negosyo. Dahil sa basura, nabuhay ako at nabuo ang pamilya ko. At kahit mayaman na ako, hindi ko iniwan ang pagiging basurero. Ginagawa ko yon para hindi ako maging taong suplado. Para hindi ko makalimutan kung gaano kahirap ang mahirap. At para matulungan ko mga katulad ko noon. Binibigyan ko sila ng trabaho. Binibigyan ko ng tirahan. Hindi ko sila minamaliit tulad ng ginagawa niyo sa akin. Tito Kiko, sorry po talaga. Nagkamali lang po kami. Biro lang po lahat yun. Huwag niyo po kaming paalisin please. Kahit ano gagawin po namin. Bibilhin na lang namin lahat ng pagkain dito. Babayaran namin lahat. Patawad na po. Umiling naman si Kiko sa sinabi ni Mark. Para sa inyo, respeto at pagmamahal ay nabibili lang ng pera at pwesto, di ba? Kanina, nung akala ninyo'y basurero lang ako, basura rin ang trato nyo sa akin. Pinakain nyo ako ng dumi. Tinawanan nyo ang kahiyan ko. Itinuring nyo akong alikabok na pwedeng tapakan kahit kailan. Dahan-dahang itinaas niya ang kamay niya. Ipinakita ang mga pilat at kalyo na nakuha sa ilang dekadang pagtatrabaho. Ang mga kamay na ito, humawak ng basura, humawak ng dumi, pero hindi kailanman humawak ng kasinungalingan at kasamaan. Ako man ay tinawag niyong basurero. Mas malinis pa ang konsensya ko kaysa sa inyong lahat na nakadesigner na damit. Pero bulok naman ang ugali. Walang nakasagot sa mga sinabi ni Kiko. Puro lang hikbi at pag-iyak ang naririnig sa buong hall. Si Mark na kanina ay mayabang at malakas mang-asara. Ay napayoko na lang at tinakpan ang mukha niya sa sobrang hiya. Si Tita Beth naman na laging nagmamagaling at laging nahaon ng manghamak, napaupo na lang sa sahig at hindi na makatayo sa panghihina at takot. Tito please, patawad po. Hindi na po maulit. Mahal po namin kayo. Pamilya po kami. Hindi po namin sinasadya ang lahat. Hindi po namin sinasadya yun na ginawa sa inyo. Biro lang po lahat ng yun. Pamilya? Alam niyo ba kung ano ang tunay na pamilya? Ang pamilya, nagmamahalan kahit mahirap. Rumespeto kahit walang pera. Tumutulong kahit walang kapalit. Hindi yung kapag mayaman ka, kaibigan at kadugo mo. Kapag mahirap ka, itataboy at taapakan mo. Pumunta ako dito hindi para magyabang ng yaman. Pumunta ako dito dahil gusto ko makasama kayo. Dahil huling habilin ay ng asawa ko bago siya pumanaw. Gusto ko makita kung may natitira pa bang pagmamahal sa inyo para sa isang kamag-anak na matagal na wala. Pero alam nyo kung anong nakita ko? Nakita ko kung gaano kayo ka-materialistic, kung gaano kayo kasama, at kung gaano kayo kawalang hiya. Lumingon si Kiko sa manager niya at tumango. Agad na kumilos ang mga tauhan niya. Mga guard, ihatid niyo po ang mga bisita palabas ng establishment at isulat ninyo ang mga pangalan nila sa blacklist. Huwag na silang papasukin kahit kailan dito sa La Teresa Royal o sa kahit anong branch at negosyo na Sir Kiko sa buong bansa. Sige na, gawin nyo na. At isa pa, bago nyo sila palabasin, lahat ng in-order nyo ngayon, lahat ng pagkain at inumin na ginastos nyo dito, sisingilin ko yan ng buo. Hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil para matuto kayo na walang libre sa mundo. At lalong hindi libre ang respeto na hindi nyo kayang ibigay ng kusa. Umalis na kayo. Ayokong makita pang mga mukha ninyo. Mula ngayon, wala na kayong kinalaman sa akin at wala na akong kinalaman sa inyo. Mas pipiliin ko pang makihalubilo sa mga basurang pinupulot ko kaysa makisalamuha sa mga taong katulad ninyo na walang puso at walang dangal. Isa-isang inalalayan sila ng mga guards palabas.
Walang naglakas loob sumagot o lumaban. Lahat sila nakayuko. Pulang-pula ang mukha sa kahiyan. Habang ang mga staff ng restaurant ay nakatingin sa kanila na may halong awa at disgusto. Hanggang sa makalabas sila ng pinto, naririnig pa nila ang bulungan ng ibang customer na nakakita sa nangyari. Naiwan si Kiko sa gitna ng malawak na hall. Tahimik, dahan-dahang pumatak ang luwas sa mga mata niya. Masakit man na ganun ang naging trato ng sarili niyang kadugo, gumaan din ang pakiramdam niya dahil nalaman niya ang totoo. Nalaman niya kung sino talaga ang dapat niyang pahalagahan at kung sino ang dapat natanggalin sa buhay niya ng tuluyan. Nang tuluyan nang magsara ang pinto at mawala ang anino ng mga kamag-anak niya, nanatiling nakatayo si Kiko sa gitna ng malawak na function hall. Tahimik, tanging ang tunog ng aircon at mahinang hikbi niya lang ang maririnig. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang manager at inabutan ng malinis na panyo. Sir, ayos lang po ba kayo? Gusto niyo po ba kumuha kami ng mainom o ipaganda kayo ng pagkain? Ayos na ako, Ben. Salamat. Alam mo, akala ko masasaktan ako ng sobra. Pero sa kabila ng lahat, gumaan ang pakiramdam ko. Sa wakas, nalaman ko na rin ang totoo. Hindi na ako magtatanong kung bakit kami napalayo ng pamilya ko noon. Umupo si Kiko sa isa sa mga mesa at inalala ang lahat ng pinagdaanan niya. Noong 18 anyos pa lamang siya, umalis siya sa probinsya dahil tinaboy siya ng sarili niya mga kamag-anak dahil akala nila ay pabigat lang siya at walang mararating. Walang-wala siya noon, walang kakilala sa Maynila at ang tanging puhunan niya ay lakas ng katawan at pusong hindi marunong sumuko. Nagsimula siya bilang taga-karga, tagapulot ng basura at dahil sa sipag, tiyaga at tamang diskarte, unti-unti niyang napalago ang maliit na negosyo hanggang sa naging isa siya sa pinakamatagumpay na negosyante sa buong bansa. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang yaman niya. Sa katunayan, mas gusto pa niyang isuot ang simpleng damit, maglakad sa kalsada at makihalubilo sa mga ordinaryong tao. Para sa kanya, ang yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o mamahaling sasakyan, kundi sa kung gaano kakabuting tao at kung ilang tao ang natulungan mo sa abot ng iyong makakaya. Ilang buwan ang lumipas matapos ang reunion. Kumalat ang kwento sa buong Angkang Santos at maging sa social media. Hindi ang video ni Ana ang kumalat, kundi ang video ng ibang customer na nakasaksi sa buong pangyayari. Kung paano nila inapakan, pinahiya at pinagtawanan si Kiko. At kung paano niya ipinagtanggol ang sarili at ang kanyang dignidad. Naging usap-usapan sila sa buong lugar. Tinawag silang pamilyang walang dangal at mga taong halimaw ang ugali. Maraming kaibigan at kakilala ang lumayo sa kanila. Nawala ng tiwala ang mga business partner ni Mark, kaya bumagsak ang maliit na negosyo niya. Kahit sa simbahan o sa mga subdivision, may mga tumitingin sa kanila ng masama at umiiwas pagkakita pa lamang. Sinubukan nilang bumalik sa restaurant ng maraming beses. Nagdala pa sila ng mga mamahaling regalo, yumuko sa mga staff at nakiusap na makausap lang si Kiko kahit ilang minuto. Pero laging pareho ang sagot na natatanggap nila. Hindi po tumatanggap ng bisita si Sir at lalong hindi po kayo pinapapasok dito o sa kahit anong pag-aari niya. Samantala, si Kiko ay patuloy sa pamumuhay ng payapa at masaya. Patuloy siyang namumulot ng basura minsan. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang manatiling mapagpakumbaba. Patuloy siyang tumutulong sa mga mahihirap. Nagpapatayo ng mga libreng bahay at nagbibigay ng scholarship sa mga batang galing sa hirap na gustong makapag-aral. Para sa kanya, ang mga taong katulad niya galing sa baba, ang mga tapat niyang staff, at mga taong tumatanggap sa kanya kung sino siya at hindi kung ano ang meron siya. Yon ang tunay niyang pamilya. Isang gabi, umupo si Kiko sa beranda ng bahay niya. Hawak ang luma at kupas na litrato ng yumaong asawa na si Marta. Marta, ginawa ko ang habilin mo. Pinuntahan ko sila.
Kinausap ko sila. Binigyan ko sila ng lahat ng pagkakataon na tanggapin ako bilang pamilya. Pero tulad ng lagi mong sinabi noon, hindi lahat ng kadugo ay pamilya. May mga taong kadugo mo, pero mas malayo pa ang loob nila kaysa sa mga taong hindi mo naman talaga kamag-anak. Masaya na ako dito, mahal. Marami akong kaibigan. Marami akong itinuturing na anak at kapatid. Wala na akong hinihiling pa. At sapat na ito para sa akin. Bulong ni Kiko habang nakatingin sa litrato ni Marta. At doon nagtatapos ang kwento ni Kiko. Isang malaking paalala sa ating lahat na huwag mangusga ng tao base sa itsura, trabaho o estado sa buhay. Dahil ang taong akala ninyo ay walang-wala at mababa ang antas, baka mas marami pa siyang meron kaysa sa inyo. Mas mabuti pa ang puso at mas mataas pa ang dangal kaysa sa inyo. At higit sa lahat, ang respeto at pagmamahal ay binibigay ng kusa at libre. Hindi dahil may pera, kapangyarihan o impluwensya ang isang tao. Dahil sa uli, hindi yaman ang magdadala sa atin sa magandang kinabukasan, kundi ang kabutihang loob at dangal na daladala natin kahit saan man tayo magpunta. Kayo, ano pong mga aral ang natutunan nyo sa kwento natin ngayong araw? I-comment nyo naman po dun sa baba dun sa comment section para mabasa ko. So once again, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.